ni Lacson ang mas smooth na budget deliberation. Kasi naman, Lacson, ang dami mong hanas eh. Diba? Hindi ko alam bakit kailangan mo pang umalis-alis dyan sa Blue Ribbon. Magagaganyan pa. So, ayun na nga po mga kababayan. So, ayan, mukhang babalik daw si Lacson. Nakakairita talaga. Ako, nabibuisit lang ako eh. Yung mga ganyan-ganyang eksena ni Lacson. Kesyo, aalis, babalik. Tapos eto babawi na naman yan. Tingnan ninyo. Ngayon, sinasabi niya, mahiya naman si Romualdez. Parang sinasabi niya na kusa nang humarap si Romualdez. Tingnan mo baka may bubulong na naman sa kanya, may kakausap na naman sa kanya, tapos mawawala na naman kay Romualdez. Gago! Kasi laging ganun na lang eh. Laging ganun na lang po eh. May sasabihin pero hindi naman itutuloy. Nakakabuisit na, di ba, mga kababayan? Nakakabuisit na yung ganung klaseng eksena. Magsasalita pero hindi naman itutuloy. Huwag nyo na lang magsabihin. Ang dami nyong hanas eh, di ba? Ang dami nyo nakakabuisit yung aasa yung mga Pilipino, wala namang mangyayari. Huwag kayo nagpapakalat ng fake news. Ba't di mo kayang gawin yan, Aling Claire? Namimili ka lang eh. Namimili ka lang ng sisitahin eh. Hindi, sabihin na natin, baliktarin natin ito. Ang sinabing ganyan si Marcos instead na si Marcoleta. Sigurado ako bukas ay magsalita ka eh. Baka sabihin nyo iba, sandali, banat bay. Hindi naman siya tauhan ni Marcoleta. Oo, pero still, the point here, lagi niya kasi sinasabi, nandyan siya para itama ang mga peking balita, di ba? Oo, kahit ba hindi siya tao ni Marcos, if you are really against fake news, Senator Marcoleta, eto, pasok. Pwedeng magtanong ng paiba naman. Mr. Chair. Mr. Chair. Kung tanungin sana ang ating secretary, kasi noong September 11, 2025. Alam mo, gusto ko na makilala si Mr. Chair na yan. Mukha bang upuan yan? Kayo po ay nag-file ng criminal complaints doon sa 20 opisyales ng DPWH, DEO, First District ng Bulacan. Tama po. At noong September 19, 2025, sa order po ng ating then-acting Ombudsman Dante Vargas, 16 of them were placed under suspension. Ano po ang status ngayon ng mga yun? Mr. Chairman, yung pong 16 na yon, suspendido pa din, but we have already initiated dismissal proceedings dun po sa gabing 6. Yung po kasing 4, na-dismiss na po yon. Si Alcantara, si 20 po kasi yung opisyales na yon, no? Na nakasuhan sa unang kasong final natin before the Ombudsman for the First District of Bulacan. Yung pong 4, si Alcantara, Hernandez, Mendoza, Duya, ay dalawang Mendoza, Alcantara and Hernandez ay na-dismiss na po. Yung pong 16 ay suspended, pero ongoing na po ang kanilang dismissal proceedings under civil service rules. Kaya ako po tinanong yun, Mr. Chair. Noon po kasing September 17, 2025, the acting Ombudsman Dante Vargas issued an office order na ang nangyari po, lahat po ng criminal or administrative complaints that were filed within 10 days prior to that order, meaning to say, magsisimula ng September 7 to 16, mawawala yung docket number. Ang epekto po noon, dalawa po ang epekto. Halimbawa po, yung acting ombudsman, yung pinagdududahan nating lahat nung time na magdidesisyon na. Kasi tinatanong kung, di ba, bawal na may kaso. Sabi nga ni Senator Amy, pinaparinggan niya yung acting ombudsman na yon, wag mo nang ipilit. Nag-issue pala ng buburahin daw yung mga isinampa ng kaso starting yung date na sinabi ni Marcoleta until the 16th of September. Kaya niya tinatanong,
etong si Vince Dizon, kung yung bang nakasuhan at that time, natanggalan din ba ng docket, number, o etong particular lang na si Remulla. Kasi dahil nga walang docket number, tinawag tuloy na cleared si Remulla. Yun ang sinasabi ni Marcoleta dito. Walang kinaugnayan si Secretary Bison dito tama, si Vince Dizon. Wala ko siyang kinaugnayan. Ang sinasabi, kung nagsampa kayo ng kaso during that time, tapos may nagsampa rin ng kaso kay Remulla, bakit si Remulla lang ang natanggalan ng docket number? Yun ang tinatanong niya. Yun ang sinasabi niya, pinopoint out niya. Na ibang topic na po niya yan. Anyway, yun po yung sinasabi ni Senator Marcoleta na para bagang tinatanong niya, kino-confirm niya kung ganun din po ba yung nangyari doon sa mga DPWH na nakasuhan, kung nawalan ba ng docket. Hindi alam ni ano. Ang alam po ni Secretary Vince Dizon ay sila po ay kagad na dinismiss na yung mga yon. So, iba pa po yung tumatakbo sa korte. So, kaya iba na din yung usapan. Pero ang matindi ko kasi dito, alam nyo, dahil sa binuking na naman ni Marcoleta, na kaya pala nakalusot si pangalan nito, si Remulla, because they can bend the law. Gago! Hindi, that's the truth. That's the truth. They bend the law. Kasi, kita mo nag-issue yung ombudsman, nung time na yon, yung acting ombudsman, may in-issue pala na etong period of time na ito, parang, ewan ko, kung buburahin o tatanggalin. In other words, maybe they can issue that. Kaya nga, sabi nga, di ba, tama yung sinabi ni Remulla. You can bend the law, but not breaking the law. Ibig sabihin, lulusutan mo't lulusutan. Magpapalusot ka't magpapalusot ka. Para magawa mo yung gusto mo. Perfect example siya dun perfect example siya ng bend the law. Remulla is the perfect example of bend the law. And because of that, nakinabang siya dun sa bend the law. Gago! Yun pa lang nangyari. Doon tinanggal yung docket number. Pambihira, Ito tungkol kay Marcoleta din. Kasi ngayon, grabe, kesyo inambush daw si Senator Marcoleta. Yun ang sabi, patay tayo dyan. Yun hong mainit na nag-viral sa social media. Nitong weekends tungkol kay Senador Marcoleta. Ayun nga. Siguro hindi lang 100 ang nag-message sa akin para itanong kung totoo o hindi totoo. Nako, ang dami po talaga nagtatanong. Yun na nga. Maging si Senador Dante Marcoleta, tinatanong ko At tinanong din niya kung naambus daw ba siya. Ay, pambihirang buhay, Totoo ba ito na ambus daw ako? Pati siya nagtanong. Nagtataka siya. Yun na. Pero first, tayo naman kasi nasa ganitong profession, Nelson. Unang tingin nyo palang halatang halatang peke, hindi naman totoo. Tama. Kasi pag pinitignan mo, ni walang detalye. Kaya nga mga kababayan sana maging kasi minsan marami pang nagme-message sa akin. Totoo ba to? Totoo ba to? Hindi niya na kailangan yung sasabihin ko kung totoo o hindi. Hindi ko sinasabing huwag kayo magtanong sa akin. Sinasabi ko lang, kayo mismo malalaman nyo na kung totoo o hindi. Halimbawa, katulad niyan, malaking issue malaking Pwede nyo naman tignan doon sa profile nung tao na yun, si Marcoleta. Meron naman siya sariling blue check. Ibig sabihin yung verified na Marcoleta page, di ba? Marcoleta na profile. So doon makikita mo na kung meron ba talaga. O kaya kung hindi naman, tingnan mo na lang di sa news kung lalabas. Ako kasi di ko sinasabi, bayaran ng mga news. Okay, marami ho dyan sa mga media, bayaran ho yan. They try to angle everything. Pero somehow makikita mo yung balita. Ibig sabihin, ganyan. Hindi naman nila ma-angle pa yan Tingnan mo lang kung totoo bang may lumabas. Di ba? Totoo ba na nag-earthquake? Kasi mali mo, kagigising mo lang, di ba? Hindi mo alam. Doon, hindi naman siguro nila i-angle yun. Yun yung ibig ko sabihin, mga kababayan. So, tingnan natin. Kasi huwag tayo kaagad maniwala at mataranta. Ang dami yung nagtatanong. Minsan, sabi ko, alam nyo naman siguro yung sagot kasi lumabas lang sa isang vlogger. At ito matindi. Yung mga vlogger nagpakalat,
mga Marcos loyalist. Gusto ba ninyong patayin si Marcoleta? Nagtatanong lang ako Gago! Bakit? Tinik ba po ba talaga siya? Kaya hanggang pangarap na lang kayo? Diba? Ang matindi nito, pag sa side nila, yung ganong fake news, di umano, kahit hindi nga fake news may gagawing step ang gobyerno. Ikukulong yung mga tao. Pero yung mga ganito, tingnan ninyo, mawawala lang bigla-bigla ito. But they can't find kung sino yung tao na yun. Kasi yun yung sa nahahanap nila Basta ang kinontra mo ay nasa gobyerno, kikilos sila. Kahit nga hindi fake news, kikilos sila para usigin, para i-prosecute, para ikulong. Pero pag ang na-fake news na ay yung mga nasa oposisyon, wala silang pakialam dyan. Wala silang pakialam dyan. Ano yan? Bahala kayo, ganun. Wala lang, picture lang. Tapos ganun lang ang sinabi. Yes. Pag tingnan mo yung detalye, wala kang makikita ang detalye. Ayun nga. Oh. Di ba? So hindi mo siya maituturing na totoo. Yes. At hindi lalong ni maliit na balita, hindi mo masabing may bahid na katotohanan Wala pang ibang sources, siya lang no? Wala. Ano ba? Drick parang, TV, parang ganun kinote lang siya ng iba't iba. Pero kung... Nag-share lang Ay, pero... Pagka ganun, alam nyo na hindi totoo yan. Pero nagtagumpay siya, malamang malaki kinita ngayon nun. Malamang. Ang problema, malaking problema din yan. Oo. Kasi pwede siyang i-report ng mga tao, lalo yung mga nag-alala. Oo. Hindi, kasi alam mo, tuloy muna natin. Hindi lang yun. Nawawalan siya ng kredibilidad. Ayun. Kaya Pati yung channel niyo po dyan. Ngayon siguro, baka... Kaya lang mga kapatid, maraming ganyan di ba? Yung credibility, wala silang pakialam dyan. Meron nga yung nagsabi ng Talano Gold, hanggang ngayon putang inang kapal na muka. Kung ako yung nagsabi ng Talano Gold na pag nanalo si Marcos, ipamimigay yung Talano Gold, hanggang ngayon wala pa yung Talano Gold, tangin na magbubura na ako ng channel. Kung ako nagsabi nun, pero ngayon boy pa yung animal na yun Hindi pa nagbubura ng channel yun Di ba? Hindi pa nagbubura ng channel yun, animal na yun. Sabi niya, diniscuss natin dito yun. Meron ng Talano Gold. Ang inang bobo nung hayop na yun. Asang ano mo? Baka nag-pull outan, Baka nag-unsubscribe yung marami. Ayun na nga. Pero tingnan ko yung... Kilala niyo yun? Kung sino yun, yung animal na yun? I-comment nyo nga dyan. Hindi yan ng ating contest, Pero i-comment nyo nga dyan. Kung sino yung tanso vlogger na yun na sinabi, pag nanalo si Marcos, ipamimigay ang Talano Gold. Tang-inang yan, hanggang ngayon, puro tayo utang. Ibinenta pa yung ginto natin, ipamimigay ang Talano Gold. Animal ka rin, no? Parang wala din naman ganong subscriber Kaya pala. Yung channel. Ayun pala yung gusto niya. Oo nga, baka nagpapansin lang. Naku, delikado po yan, Huwag niyong gagayahin. Yung gagawa kayo ng maling balita, tapos lalo na kung may mga taong madadamay. Ayaw naman. Oo, kaya sabi ko, paano yung mga supporters at mga tagahanga na Senador Marcoleta, yung mga naglala. So, hindi po yan totoo. Hindi po. Wala. Ano ba nakalagay doon? Inambush daw? Muntik na raw inambush. Nako po. Ay nung maghapon mula umaga hanggang hapon magkasama kami ni Senador Marcoleta nung Sabado Ay baka naman na-ambush kayo habang magkasama kayo. Hindi, nag-interview sa kanila doon. Hindi naman ambush interview. Talagang Biyernes pa lang nakaplano ng sir, interview po kayo. So kahit ambush interview wala pala. Walang nangyaring ambush interview. Pagkatapos ng aming aktibidad, naghiwa-hiwalay kami. Sabi niya, may kausap lang siya dito sa tapat ng himpilan. Pagkatapos umuwi na rin sila. At saka yung picture yatang ginamit nun picture sa ibang balita, may mga polis, may mga militar. Ayan, no? Iba pata yan, Yan, puro fake news, Ayan, tignan ninyo, tignan ninyo, Militar. Di ba? Ano yan? Sandali Hindi ko kasi makita ng malapitan Lagay natin dito yung para makita natin ng malapitan. BBM United. Tingnan mo itong mga putang inang mga loyalista na to. Animal talaga no? Militar.
No, di ba? Oh. Iba pattern yan, ano? Yan, puro fake news eh. Ay, Ayan. sus. Di yung yung last Pag i-check nyo lahat yan, chinek ko eh. Marami dyan, talaga loyalista. Sila naman na mahilig mag-fake news eh. Eto, tanungin ko kayo. Di ba si pangalan nun, si Aling Claire, laging sita ng sita yun. Sinasabi niya, galit sa fake news, itinatama. Bakit di mo itama ito? Sabihin mo, oy, kayong mga loyalista, huwag kayo nagpapakalat ng fake news. Ba't di mo kayang gawin yan, Aling Claire? Namimili ka lang eh. Namimili ka lang ng sisitahin eh. Hindi. Sabihin na natin, baliktarin natin ito. Ang sinabing ganyan si Marcos instead na si Marcoleta. Sigurado ako bukas ay magsalta ka eh. Baka sabihin mo iba, sandali, banat bay. Hindi naman siya tauhan ni Marcoleta. Oo, pero still, the point here, lagi niya kasi sinasabi, nandyan siya para itama ang mga peking balita, di ba? Oo, kahit ba hindi siya tao ni Marcos, I mean, if you are really against fake news, ako ganun eh. Ako ganun. Kahit hindi naman ako loyalista, pag nakita kong fake news, whether ang pinipake news si Marcos, o si Pangulong Duterte, si Marcoleta, o si Soto, kinukorek natin. Kasi ako, galit ako sa fake news. Ayoko talaga ng fake news. Kasi biktima ako ng fake news eh. Oo. Walang biro. Ang dami na po nag-fake news sa akin. Kahit nga po yung mga kaalyado, fake news eh. Yung mga iba pa mga kaalyado, kung ano-ano sinasabi tungkol sa akin. Kaya galit ako sa fake news. Hindi ko gusto yan. Whether it will serve your political color o hindi, fake news is fake news. Huwag natin sakyan yan. I hate fake news. Kaya ako never ako sumakay dyan. Kahit nga 'di ba yung isang pinakamalaking controversial na video, 'di ba? Sinabi ko kagad sa inyo, I do not believe it. It's not enough for me. Sinabi ko, ayan. Hindi ko sinasabing hindi totoo yun, ha? Hindi totoo yung ini-imply ng video na yun. Hindi. Tangina, kayo nga bumoto, ako hindi. Kasi naniwala na ako noon pa, I do not need that video to confirm to me. Kasi, alam mo, yung mga video-video na yan, madali nang dayain ngayon yan. Hindi ko sinasabing dinaya yun, ha? Wala ako sinasabi. Okay? Ang sinasabi ko lang, madali nang dayain yan. Mahirap ikumpirma ang isang video, photo, kung totoo o hindi. Kaya nga kahit yung si Zaldi ko, yung gumaganon-ganon siya na ayaw niya magpa-picture, pinuna ko rin yun. Sabi ko, alam yung lahat, na best friend ko yan, si Zaldi ko, talagang pinahirapan ako niyan. Di ba? Kinasuhan ako niyan. Pero hindi ko sasakyan yung mga alam kong peke. Peke, kaya nga, hindi ako bumabase doon. Galit kasi ako sa fake news. Naniniwala ako doon sa sinabi ni Pangulong Duterte kasi siya mismo nakita niya. Meron siyang experience na pinaniwalaan ko, na nakita ko, na nakausap ko direkta mula kay Pangulong Duterte mga sinabi niya sa akin. So kaya ako naniniwala at that time, kaya nga hindi tayo naging unity team eh. Di ba ho? Yan ang dahilan. Hindi ko na kailangan makumbinsi. At as the time goes by, hindi mo kailangan patunayan through video or picture ang isang tao ay bangag. Tingnan nyo lang mag-decide. The way they decide, the way the direction, makikita mo na kung ang tao lutang o hindi. Di ba? Wala ipabago-bago. Basta, makikita mo na yan. Hindi mo na kailangan. So, anong punto ko dito? Kaya nga, ladies and gentlemen, kung talagang seryoso si Aling Claire na punahin ang mga fake news, dapat pinunan rin niya to. Di ba? Dapat sinasabi niya, huwag kayo magpe-fake news kung ayaw ninyong ano. Ang problema, mga Duterte lang ang target ni Aling Claire. Nilagay siya doon para i-bash lang ang mga Duterte. Di ba? Hindi. Ito mga kababayan. Kaya nga, dito mo masasabi, mako-confirm mo na bayaran ng mga media. Imagine ninyo, panahon ni Pangulong Duterte, ang inilagay sa ganyang posisyon ni Aling Claire si Mocha. Tapos si Mocha bira ng bira kay Leni Robredo. Sigurado ako, pinag-initan na ng media. Yun yung, hindi yun ang posisyon niya, pinag-initan siya.
Di ba? Pinupuna. Ba't pa nagbablog yan? Bakit pa nagaganyan yan? Dapat di na nagbablog yan. Oh, pero si Aling Claire, pinuna ba ng mga media na nagbablog siya? Hanggang ngayon, tuloy-tuloy yung vlog niya eh. Kumikita ang animal eh. Hindi, totoo. So, di ba dapat conflict of interest yun? Kasi yun na sinasabi nila nung kay Mocha, conflict of interest yung pagbablog niya. Kasi nasa PCO na siya. ASIC lang yun ha. Eto, USIC. Bakit hindi conflict of interest? Diyan mo mapapatunayan na bayaran ng media. Lalong-lalo na yung nandiyan sa press. Malacanang press cartel. Naku po, daming bayaran dyan. Ibig sabihin ito, nilabas na nung page ni Senador Marcoleta. Dahil ang daming nagkakalat-kalat ng mga fake news eh, no? Totoo. Kaya sinabi niya na lahat yan eh, fake news. Hindi lahat totoo. Yun na nga. Ako, ewan ko lang, halimbawa, gaya niyan, ano? Pwede ba mag-initiative ang police, NBI? Yan. O kaya, sino ba, mga ahensya ng gobyerno, na maghain ng reklamo dito? Alam mo, Jen, o i-report? Ginawa na ng NBI yan eh. Ganon? Noong ang Pangulong Bongbong Marcos ay bumisita sa Bogo, Cebu. Nagpa-picture, may picture doon na lumabas. At may isang gumamit sa picture, nilagyan ng araw yung ulo ng Pangulo at nilagyan niya ng caption na headshot. Nakakulong pa yung tao eh. Hanggang ngayon? Kasi ano daw yun? NBI parang assassination attempt yun. Pero ang tinutukoy pala doon, Bisaya, natapat doon sa Bogo, Cebu. Yun ang paliwanag nung anong tao. Pero siyempre sa mga, at saka daw ang ibig sabihin ng headshot sa Cebu ay Cebuano ay sapul. Pero sa iba, siyempre naman, hindi lahat ng magbabasa niya Cebuano, di ba? Kasi kung sa shooter daw, yung mahawak ng baril, pag headshot, ibig sabihin, tinamaan ka sa ulo. Yan ano lang ha. Arrow. Tsaka interpretation lang. Yes. Higit lalo ito na talagang muntik inambush. Pwede yan. Bagay, Pwede yan. Yun. So, ayan ha. So, ayan po yung fake news kay Marcoleta. Lupit talaga. Naku po, ba't hindi ho ito? Ay, nako. Ito pa, balita naman natin. Itong yung patot-sadyahan ni Paulo Duterte at ni Congressman Paulo Duterte at ni AFP Chief Browner. May patutsada si Davao City Representative Paulo Duterte kay AFP Chief General Romeo Brawner Jr. tungkol sa US missile na kaya raw umabot sa China. Ayon naman sa tagapagsalita ng PCG for the West Philippine Sea, tila dinidepensahan daw ni Duterte ang China. Nako. Narito ang agenda weekend report ni Andrea Salve. Sinusugal daw ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Brawner Jr. ang buhay ng mga Pilipino para magpakitang gilas sa Estados Unidos. Yan ang mainit na reaksyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa sinabi ni Browner na kayang umabot sa China ang US-deployed Typhoon missile system. Bago raw magyabang ang general, ang tanong ni Duterte, kaya ba nitong pigilin ang ganti ng China? Yun kasi, alam mo, tama si Congressman Pulong dito eh. Hindi ko alam bakit may kailangan... bakit mo kailangan sabihin? Sige. Ito ganito lang kasimple. Ilagay natin sa salitang kalye. Halimbawa, may baril ako. Pare, ito si bang ko, si baril ko. Meron akong nakakaalitan. Ipopost ko sa social media. Itong baril ko ito. Kaya kang itumba nito. Jay Guevara. Kunwari lang nakakalitan ko si Jay Guevara. Kaya kang itumba nito. Di ba? Nagyayabang ka, anak ka ng animal, kang gago ka. Alam mo na nga may tensyon eh. Alam mo na nga may tensyon. Halimbawa lang magkaaway alam mo na nga may tensyon tayo sa China, magsasalita ka pa ng ganito. Kaya tama talaga yung punto ni ni Pulong dito. Ipinapahamak mo ang mga Pilipino diyan sa... Hindi ko alam bakit ang mga opisyal... Nung panahon ni Pangulong Duterte, mga opisyal natin hindi mapapel, hindi madaldal, no? Bakit ngayon medyo mapapel, mahilig sa media?
Lahat ba kayo gusto nyong kumandidato? O bumibida-bida lang kayo para sa asawa? I mean, asawa tuloy. Hindi kasi baka nagpapalakas sila sa asawa ni Marcos. Hindi natin alam. Sino raw ba ang tunay na pinagsisilbihan ni Browner? Ang bansa o ang Central Intelligence Agency ng Estados Unidos? CIA pa. Kung national security raw ang pinag-uusapan, dapat anyang mas pagtuunan ng pansin ang tunay na mga problema ng bansa. Mga proyektong walang kwenta at ang walang takot na pangungurakot sa pera ng mamamayan. Kung hindi raw kaya ni Browner na proteksyonan ang publiko mula sa nakaunipormeng mga magnanakaw, hindi raw nito maaaring ituro kung paano dapat na depensahan ang bayan. At sa huli, tinawag pa nitong trigger-happy ang general. Sinagot naman ito ni Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela. Anya, bitbit daw ng mga patutsada ni Duterte ang... Eto na naman si Tariela. Hindi naman siya kinakausap, sumasali sa usapan. Medyo Tariela yung anong bunganga mo, ha? Hindi ka naman kasali sa usapan, eh. Ano na namang ano yan? Niyari ka tuloy ni Pulong. Siya ng pamilya sa pagsisilbi sa bayan. Ang pagpapaniwala sa mga Pilipino na mali ang pagtayo laban sa bullying ng China dahil alam daw ng buong bansa kung gaano katahimik. Ano na nakikisali, di naman alam yung sinasabi. Walang sinasabi si Pulong na hindi tumayo laban sa China. Hindi, alam mo kung bakit ganitong statement niya. Kasi gustong palabasan nila na talagang pro-China ang mga Duterte. Pero wala naman kasi sinasabi si Pulong na, hindi, kampiyan natin ng China. Hindi yun. Ang sinasabi ni Pulong, sandali, wag mo ipahamak yung mga Pilipino. Bakit? Kailangan mo bang ipagyabang na, ito, tatama ito sa inyo. Kayang tumama nito sa China, abot to sa China. Yan ba ang ibig sabihin ng tumatayo ka laban sa China? Hindi. Hindi ganyan. Kaya nga dapat diplomatic ang lahat ng paraan eh. Labanan natin, diplomatic. Merong paraan, hindi yung, abot sa inyo ito. Kayang tamaan kayo nito. Ang gago rin, no? Ang pamilya Duterte sa mga insidente ng harassment sa West Philippine Sea. Hindi raw pagyayabang ang sinabi ni General Browner tungkol sa missiles at pawang katotohanan ito. Wala raw pinatatama ang bansa sa naging pahayag ng opisyal at pinaninindigan daw nito ang isang malayang Indo-Pacific. Tinawag din ni Tariela na deflection ang binanggit ni Duterte tungkol sa CIA na pag-iiwas sa tunay na mga isyung kinakaharap ng mga Pilipino sa WPS gaya ng water cannon attacks, panghaharang sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc at militarisasyon ng China sa karagatang dating pinagsasaluhan. Kung meron daw isinusugal ang buhay ng mga Pilipino. Dating ang, sa'yo na nanggaling, dating pinagsasaluhan yung lugar na yan. Ngayon, gumulo na. Bakit? Hindi, tanungin niyo sarili niyo, bakit dati pinagsasaluhan yan? Nung panahon ni Pangulong Duterte, malaya yung mga magsasaka natin. Diplomasya. Ganun dapat, diplomasya. Ngayon, tingnan ninyo, walang diplomasya. Di lalo tayong hindi nakapangisda dyan. Pilipino, yun daw ay ang mga nagpapanggap na hindi totoo ang mga banta habang nakikipagkaibigan sa Beijing. Hindi raw kapayapaan ang tinataguyod ni Duterte sa kanyang pahayag, kundi pagtatanggol sa China. Sa isyu ng korupsyon, binigyang diin ni Tariela na hindi ito bagong imbensyon. Lumala pa nga raw ito noong COVID-19 pandemic na tumama sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte na ama naman, ng mambabatas na naungkat ng Nooy Senate Blue Ribbon Committee bilang Farmally scam. Hindi raw sila trigger happy dahil malinaw ang kanilang defense posture, kapayapaan at pagpapalakas ng soberanya sa pamamagitan ng pagkakaisa. Gayon ba ang kapayapaan? Ipagyayabang mo na meron kaming kayang umabot sa inyo dyan, ha? Na missile. Kaya namin paabot dito sa inyo. Yan ba pagkano ng kapayapaan? Anak kayo ng wewe, oo. Ang kailangan daw ng Pilipinas, mga leader na nagtutulungan at hindi nagtutulak ng pro-China narratives. Sa huli, binalik niya ang tanong ni Duterte. Sino raw ba talaga ang pinagsisilbihan nito? Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve. Ito ang sagot ni Congressman Pulong Duterte diyan sa sinasabi nitong
Ewan ko, Chihuahua. Chihuahua ang tawag. Hindi ako nagtawag niyan. Si Congressman. Okay, ito ang sabi niya. Oh, yan, basahin natin. Ha? Oh, chotomate. Ayan. Wait lang, inaayos lang natin. Huwag kayo masyadong naiinip. Naano niyo ako, ini-stress niyo ako eh. Statement of Representative Paulo Z. Duterte. I confronted Browner. It was the Chihuahua who barked. Gago! J. Tariela. A discharged PMA cadet. Ay, kadiri naman. Tangina, na-discharge ka pala. Although inamin naman niya talaga na na-discharge siya. Ba't ka na-discharge? Alam po kung bakit. Baka dyan sa bunganga mo. Yung bunganga mo kasi nakaka-irritate eh. Baka nainis sa'yo yung mga higher official mo dyan. Cadet allegedly for cheating. Ayun naman pala, for cheating. Di umano. Now trying to climb ranks. Ay, God, kadiri. Sabi nga nila, ang kapatid ng sinungaling ay nangangalunya. Ay, hindi. Iba pala. Ang kapatid ng sinungaling magnanakaw. Yun. Ano ang kapatid ng cheater? Now trying to climb ranks by leaking boots. Ay, kadiri. Yeah. Attacking those against the Bangag administration. Sige, dila ka lang. Dila ka na ng dila dyan sa boots. Sigurado ka ba, Congressman Pulong, boots ang dinidilaan yan? Hindi yung wet packs? If you want respect, earn it first. Not by barking. Not by brown nosing. Not by dragging your institution into your insecurity. Ay, God, grabe, sakit nun. Shit! Shit! Oh, sakit nun. Sabihin ba naman, huwag mo nang idama yung institusyon dahil lang sa insecure ka. Gago! Tariela, insecure ka ba? Kanino ka insecure? Kay Trillanes. Kasi pag si Trillanes, bumuka ang bibig, pinapansin ng media. Eh kasi di lang naman bibig ang bumubuka dun. Kaya pinapansin ng media yun. Hindi natin alam, di ba? Malay mo, merong Noche Buena, ganun. Eh, mamigay ka rin. Hindi ako sure, ha? Honor is earned and you've earned none. Ay, grabe. Honor is earned but you earned none. Nako, grabe naman yun. Wala ka daw na earn. Yuck. My statement was plain and simple. Even those not in the Coast Guard could understand it. My statement was never about China or any nation, but one that is born out of concern for Filipino lives. A matter which this government has failed miserably to protect both locally and internationally. A statement which provoke rather than avoid military confrontation is never a good idea, especially if a nation cannot afford one. Palakpakan. Alam mo, ito si Congressman Pulong, tahimik lang, ano? Simple lang pero rock eh. Oh, simple lang way tumaman to, pero yun yung ano eh, yung isang ganun mo lang talagang mapipikong ka talaga eh. Sundot ika nga, sundot na sundot niya yung mga tatanga-tangang ewan. Kasi ang linaw eh. Hindi naman kinakampihan yung China. But we are in a very complicated situation. May nagaganap na sigalot. Hindi, tanungin kita, Tariela. Answer by yes or no. Di ba may conflict tayo? In a conflict, anong dapat gawin para bumaba ang conflict? Di ba, as much as possible, you try to, alam mo yun, mahinahon ng pagsasalita. Kahit saan banda to eh. Kaya nga meron sa Biblia, di ba? Parang sinasabi doon, yun sikreto sa mga ano eh. Totoo ito, sikreto ko ito sa ano, sa road rage. Alam naman natin, di ba, pag road rage, maawayan dyan. Pag nagkasingitan, yung ganun, yung dugo mo talaga pag umakyat. Pero sabi nga, a gentle answer
Di ba? Napaka-importante yan. Nasa Biblia, nakalimutan ko lang exact words. Basta a gentle answer, parang pinapahupa niya yung tension. Di ba? Yung anger nawawala because of the gentle answer. Ganon din po pagdating sa international relationship. Kung gusto ninyong maayos, dapat gentle ang lahat ng approach. This is a diplomat. We cannot afford, or any one of us can afford to go to any war. Hindi ibig sabihin ng ayaw mo ng gera ay ibig sabihin pro-China ka na. Wala akong pakialam sa China. Hindi ko ano yung China. Ang interest ko lang sa China, yung mga gadget nila. Pero wala akong interest dyan. Hindi ko kilala yung mga yan. Wala, hindi. Out ako dyan sa mga sinasabi ninyong kakilala, ganito. Ako, hindi. Wala ako. Kahit tiktikan nyo ako, wala akong kilala dyan sa mga yan. Hindi ko kilala yung mga yan. Okay? Pero, as much as possible, dapat gentle ang approach natin. Bakit? Ayoko ng gera. Nakita nyo ba yung mga gerang nangyayari sa ibang bansa na dahil ina-agit ng Amerika, tapos nung ginera na nila yung kalaban, biglang naiiwan sila sa ere? Gusto nyo maging ganun tayo? At ako, kahit ba hindi tayo maiwan sa ere, halimbawa na lang, talagang sinuportahan tayo ng Amerika sa gera. Gera pa rin yan. Ang gera ay gera. Maraming mamamatay dyan. Maraming mga sundalo natin na, hindi naman po ibig sabihin ng gera, ang lalaban na lang para sa atin, Amerika. Ang tanga-tanga naman natin. Yan yung sinasabi ni Pulong Duterte. My concern, any nation but one that is born out of concern for Filipino lives. Yung buhay ng mga Pilipino. Diba? If we can, ganito yan eh. Alam mo yung mga rambulan, nauso kasi sa amin yan nung high school eh. Pag magrarambulan kayo, sisiguraduhin mong alam mong mananalo ka. Kung alam mo matatalo ka, i-cancel mo na lang yung rambulan. Kasi kawawa ka eh. Alam mo matatalo ka eh, di ba? So gumawa ka na lang ng palusot, ayusin mo na lang yung sigalot kasi alam mo matatalo ka. Sa tingin nyo ho ba mananalo tayo? Kahit kampiyan pa tayo ng Amerika? At gusto nyo ba magkaroon ng, halimbawa na lang, simpleng-simple lang, nagkaroon ng gulo. Kinampiyan tayo ng Amerika, China nandyan. Kung kumampirin yung ibang bansa sa kanya, tulad ng Russia, di ba, tsaka North Korea. Sabihin na ako, wala akong pakialam sa North Korea, mas gusto ko yung South Korea kasi nandun yung mga idol ko. Wala akong pakialam dyan. Wala rin akong pakialam sa Russian, kahit magaganda yung mga babae nila dyan. Hindi, wala akong pakialam. Ang punto ko lang dyan, pag nagtulong-tulungan na yan, tapos magtutulungan to, madadamay pati yung Japan, favorite kong puntahan. Yeah? Magkakadamayan na yan. Pag nagkagulo yan, sa tingin nyo meron tayong tataguan? Ang gera ngayon hindi na yung barilan. Baka akala nyo saksakan lang ang gera ngayon kung tulad ng unang panahon na sa isang lugar lang sila, maghaharapan sila, tapos magtutog-tog-tog, ganun-ganun, tapos biglang maggegerahan ng ganun. Hindi ganun ang gera ngayon ha. Ang gera ngayon, pindutan na lang. Bam mo na. Ganun na kaagad. At pwedeng nuclear pa. Ibig sabihin nun, wala maliligtas. Sino sa inyo may bunker? Diba? Kahit saan ka nakatago, pag nagkagera-gera. Kaya nga, as much as possible, let's go have peace with one another. Mag-usap, diplomatic, hindi yung ganito na, kita mo ba to? Tita mo to? Pag ito, binomba kayo ng laser niya, tatama sa inyo, kaya kong paabutin to ng bahay mo, J. Guevara. Alam mo na may conflict kayo eh. Tapos gaganunin mo pa. Anak kayo ng wedding, di ba? Nakakairita eh. Tuloy natin, iba namang usap. Pag-usapan naman natin yung ibang bagay. Ay nako, eto kasing mga bago na naman nilang pautot. May bago na naman pong pautot to si Lacson eh. Alam mo to si Lacson, ewan ko, bakit ka ganyan? Ugali mo Lacson, kabig-bawi ka. May ano ka ba? Ay, hindi. Ba't yung Isa lang ang mensahe ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson kay Leyte Representative Martin Romualdez at dating Congressman Saldico.
kung walang tinatago, humarap sa pagdinig ng voluntaryo. Yun. At sa kanyang inaasahang comeback sa Blue Ribbon Committee, di lang flood control scandal ang kanyang sisilipin. Narito ang agenda report ni Hannah T. Inuudyok na si former House Speaker Martin Romualdez na voluntaryong lumitaw sa Senate Blue Ribbon Committee hearings. Sabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa Agenda Weekend ng Bilyonaryo News Channel, kung hindi naman daw totoo ang naging cash deliveries sa kanyang bahay kaugnay ng infra projects, dapat magkusa na lang siyang sumipot. Kung solid naman ang kanyang depensa sa parte na yon, sa aspeto na yon, na yung pagdi-deliver na di umano ay hindi pwedeng mangyari o imposible mangyari kasi under construction yung bahay. Binunyag ng surprise witness na si Orly Guteza na siya mismo ang nag-deliver ng higit kumulang 46 na luggage. May laman daw itong kickback na hindi bababa sa 40 million pesos each sa bahay ni Romualdez at dating Representative Zaldico. Yan ay mula 2024 hanggang ngayong taon. Para kay Lacson, mas maganda kung may daladala ring pruweba si Romualdez para pasinungalingan ito. Kung meron na itabing logbook, nakatabing logbook do sa house under construction, mas magandang dalhin niya para mapatotohanan niya na hindi na walang dumating doon ng mga sasakyan. Hindi pa raw sila nagkakausap ni Romualdez at humihingi na rin siya ng tulong kay Senate President Tito Soto para makipag-ugnayan sa dating House Speaker. Nangyari na rin ito nung si Lacson pa ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs nang madawit ang pangalan ni nooy Representative Ching Veloso sa illegal drug trade sa panahon ng Duterte administration. Doon, nabigyan ng pagkakataon si Veloso makapagsalita. Sinusubukan pa naming makakuha ng pahayag mula kay Romualdez. Sa ngayon, wala pa siyang sagot sa amin. Pagdating kay Ko, hindi pa raw alam ni Lacson kung nasan siya, pero lumalakas na ang panawagang i-cancel ang kanyang passport. Wala pang jurisdiction ng korte tungkol dito, pero may legal opinion na pwedeng maghain ng petisyon para sa kanyang passport cancellation. Halimbawa, DPWH or Ombudsman or DOJ ay magpadala ng request or petition sa korte para mag-issue ng order na i-cancela yung kanyang passport bilang pangunang hakbang. Sakaling hindi pa rin sumipot si Ko sa mga susunod na Blue Ribbon hearing, pwede siyang makontempt at tuluyang haina ng arrest warrant. Tagal! Pagpapaliwanagin din ni Lacson si Guteza tungkol sa credibility niya bilang witness. Lalo na't natuklasan ng Manila RTC na hindi umano real signature ng isang notary lawyer ang nasa salaysay niya. Si Guteza ay pinakilala ni Senator Rodante Marcoleta sa hearing na ipinakilala umano ni dating Representative Mike Defensor. Sa ngayon, suportado raw ng Senate Majority ang pagbabalik niya bilang Blue Ribbon Chair matapos mag-resign earlier this month. Una nang sinabi ni Soto na hindi lang flood control ang tututukan ng Blue Ribbon, kundi pati ibang infra projects sa iba't ibang mga ahensya. Pabor si Lacson na tapyasan ang budget ng DPWH para sa 2026 dahil malinaw din daw sa mismong testimonies ng dating DPWH officials na ino-overprice talaga nila ang mga proyekto. Dapat talaga tingnan mabuti at yung standard na presyo ang dapat pagbatayan, hindi yung kung ano yung dinikta ng mga district engineer o regional director ng DPWH. Pagdating naman sa ginawang pagsalaula umano sa national budget, balak din itakol ni Lacson sa Blue Ribbon ang technical malversation na ginawa umano ni Henry Alcantara. Ito ang pagpapalit ng line item sa national budget at nadawit doon si Senator Joel Villanueva. Humiling daw noon si Villanueva ng multipurpose building pero napalitan ng 600 million peso worth of flood control nang hindi alam ng TESDAMAN. Una na ring pinabulaanan ni Villanueva ang mga akusasyon. Sa November 14, magpapahiring si Lacson sa oras na ma-formalize na ang kanyang election ulit bilang Blue Ribbon Chair. Hinihiling ni Lacson ang mas smooth na budget deliberation. Kasi naman Lacson, ang dami mong hanas eh. Diba? Hindi ko alam bakit kailangan mo pang umalis-alis dyan sa Blue Ribbon. Magagaganyan pa.
elections para sa 2026. Masakit man daw ang mga natuklasan sa budget, naging daan naman ito para magbusisi ang publiko at mag-imbestiga sa mga kawani ng gobyerno. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Nako, ayun na nga po mga kababayan. So, ayan, mukhang babalik daw si Lacson. Nakakairita talaga. Ako, nabibuisit lang ako eh. Yung mga ganyan-ganyang eksena ni Lacson. Kesyo, aalis, babalik. Tapos eto babawi na naman yan. Tingnan ninyo. Ngayon, sinasabi niya, mahiya naman si Romualdez. Parang sinasabi niya na kusa nang humarap si Romualdez. Tingnan mo baka may bubulong na naman sa kanya, may kakausap na naman sa kanya, tapos mawawala na naman kay Romualdez. Gago! Kasi laging ganun na lang Laging ganun na lang po May sasabihin pero hindi naman itutuloy. Nakakabuisit na, di ba, mga kababayan? Nakakabuisit na yung ganung klaseng eksena. Magsasalita pero hindi naman itutuloy. Huwag nyo na lang magsabihin. Ang dami nyong hanas di ba? Ang dami nyo nakakabuisit yung ganyan. Aasa yung mga Pilipino, wala namang mangyayari. Tama, mali? Hindi, ako, nagtatanong lang ako, Kasi laging ganun ang eksena Mag-ano, tas wala naman. Ay, nako. Anyway, eto na. Diba kahapon nangako ako sa inyo na maghanap tayo ng through our contacts ng ano ba nangyari doon sa flood control project na inaakusa doon kay Atayde. Ito ho yun, papakita ko sa inyo. Ayan. Ito po yung sinasabi na ghost project. Pero, pag titingnan mo naman, maayos po pala. Di ba ho? Magtataka ka, maayos naman pala. Bakit kaya nila ito before and after yan kaya nga doon ka magtataka Alam mo, eto. Ang akin kasi, mga kababayan, halatang halata, para sa akin halatang halata na merong something na kung bakit ibinibring up ang pangalan ni Atayde. Kasi nga po, ikinokonek ito sa mga diskaya. Dahil sa pagkaalam ko, yung diskaya, yung Atayde na matanda, yung hindi naman politiko, ay merong kaugnayan sa diskaya, yun ang napapabalita. So, ikinokonek ngayon dito sa anak, yung congressman. Para ang dating, di ba, binato ng isang bato, dalawang tinamaan. Ano yun? Nadidistract ang tao sa tunay na sino ba ang may kasalanan? Di ba? Pangalawa, masisira yung mga testimony ni Diskaya. Kasi si Diskaya lang po, doon sa lahat imagine niyo sa lahat na nagsalita except yung surprise ni Marcoleta, si Diskaya lang ang nag-connect kay Martin Romualdez. Kaya kailangan nilang sirain ng credibility. So lahat ng katransaksyon ni Diskaya sinisira katulad nito. Pero problema, may ebidensya ito na wala naman palang ghost project. Hindi ko sinasabing hindi kumita dito si Atayde Hindi yun na sinasabi ko. Hindi ko rin nililinis yung pangalan ni Atayde. Ako naniniwala ko. Hindi ko sinasabi neither I do not confirm nor deny or anything. Ang akin lang, alam naman natin ng lahat ng mga kongresista, meron niyang mga allotment sa kanila. Hindi ko alam kung may kinukuha sila o wala silang kinukuha. But the point here, alam natin na may ganyan. Pero ang tanong, nagawa ba? Ghost project ba talaga? Kasi kung ghost project, talagang yariin natin. Pero nung nakita ko ito mga to, doon sa ating source na na ni-research to, meron yan before and after, nakikita ninyo difference Meron talagang naganap. Merong naayos. Merong ebidensya na hindi ghost project. Bakit diin na diin dito? At hindi dinidiin yung may pinakamaraming pondo na congressman sa Quezon City. Gago! May naaamoy ako. Sa mga susunod nating video, may naaamoy ako Merong ibang congressman na talagang mas malaki ang allotment. Yung mas malaki yung kanilang, alam mo na, insertion.
Pero, ang idinidiin ito, hindi siya. Sa katunayan, hindi ako magsasabi narinig ko lang din sa tito niya. Pinangalanan ng lahat ng distrito, lahat ng congressman, except siya. Bakit? Gago! Bakit hindi pinangalanan yung congressman na doon? Yan ang ating tanong ngayon para sa tatlong makakatanggap ng 500 GCash. Sino yung congressman na yon na ayon sa kanyang kamag-anak na commentator, hindi pinangalanan? Lahat ng mga congressman ng Quezon City, hindi lahat, 6 yun. 6 yun na sinasabing meron daw insertion, meron daw, basta may something daw, tapos etong isang to, hindi binanggit ang pangalan. Basta sinabing district na ito ay may insertion. Bakit ko pinahuhulaan sa inyo? Hanapin nyo yan. Kung talagang magaling kayo. Kahit yung family name na lang. Okay? Hanapin nyo ngayon yan. Isagot nyo dyan. Sino yung congressman na yan? Kasi, meron akong hinala. Hinala ko pa lang naman ito. Hindi pa naman ito sure. Hinala ko lang na idinidiin si Atayde para mawala doon sa congressman na yun. Kasi yung congressman na yun, may relationship sa isang senador at yung senador na yun, nasa administrasyon. Di ko napapangalanan. Kayo na lang bahalang mag-isip. Bahala na kayo sa isip nyo, ha? Basta, yun. Ang makakahula na unang tatlo ay may 500, tigpa 500 GCash. Okay? Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas! Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.